Magandang umaga sa inyong lahat. Nakakatuwa naman at tuloy-tuloy tayo 'no, kahit na talagang ganito ang panahon, tuloy ang biyaya, tuloy ang pagpapala at tuloy ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Today's gospel that was read earlier was actually about the very good friends of Jesus. That is Martha, Mary, and Lazarus. Magkakapatid 'yon. At itong mga ito, nakatira ito sa Betania, sa Bethany. Yung Bethany, if you may know, usually if you come from the Galilee area like Nazareth, pag pupunta ka sa Jerusalem, ang usual na dadaanan mo is Bethany, which is actually within the Mountain of Olives, no? Kasi yung Mountain of Olives, siyempre may dalawang sides. Ang kabilang side no, nakaharap na siya sa Jerusalem. Ang kabilang side no, nasa Bethany. So normally, people who come from the Galilee area through Samaria, ang stopover, kasi naglalakad lang yung mga yan eh, no? Naglalakad lang yung mga yan, mga ilang araw yon. Ang usual na stopover ni Jesus pag galing sa Nazareth papuntang Jerusalem ay yung bahay ni Martha, Mary, and Lazarus na magkakapatid. Barkada niya ito, mga barkada niya ito. And it's good to know this. No? It's good to know this na may mga barkada si Jesus bukod sa stopover niya, no, pahingahan, siguro isang araw, overnight, kakain, kasama yung kanyang mga disciples, talagang mga matalik niyang kaibigan ito at alam naman nating lahat ang nangyari at yung pagiging close nila ni Lazarus. 'Di ba? Sa isang incident nga in the Gospel of John, nung namatay si Lazarus, talagang naiyak si Jesus. That was one emotion of Jesus that the scripture revealed to us, no? Jesus wept. That's in the Gospel of John. So, ginugunita rin natin ngayong araw nito, ginugunita ng simbahan, inaalala ng simbahan, ito magkakaibigan na ito na naging malapit na kaibigan ni Jesus, no? Particularly Martha and Mary, no? Of course, when we talk about Martha and Mary from the gospel today, kapansin-pansin yung kanilang dalawang roles, dual roles, no? Si Martha, yung nasa kusina, abala doon sa kakainin, sa ipapakain, dapat masarap, dapat mainit, kasi syempre naglakbay si Jesus kasama ng kanyang mga apostles. Pero si Mary naman, ang kanyang role, yung nandoon kachika-chika ni Jesus, chinichika niya, anong balita? Anong balita sa Nazareth? No? Anong balita sa Galilea? O kamusta yung lakad nyo? No? Kamusta yung inyong paglalakbay? Kasi talagang paglalakbay yun eh. At yan ang kanilang naging dual, yan ang naging role ni Martha at Mary, 'di ba? Sa may mga pagkakataon nga na nagreklamo si Maria, ay si Martha. Jesus, patulungin mo nga dito yan si Maria, si Mary, no? Kapatid niya. Hindi, diyan ka na, diyan ka na. At itong ginawa niya ay kaaya-aya ito, no? No? Kaaya-aya. She chose the better part. Now, brothers and sisters, taking this from the gospel today, taking the message from the gospel today, you know, when we love, pag tayo'y nagmamahal, talagang parte ng pagmamahal yung iaangat yung iba. No? Ay yung pag-angat ng iba, pag-angat ng mga minamahal mo. Pagpuspos ka ng biyaya ng Diyos, ang pinakamagandang tendency nito ay hindi lang i-enjoy, kundi yung tulungan mong mapuspos din yung iba. No? Kapag tayo iniaangat ng buhay, iniaangat ng Panginoon, magandang ugali rin natin at sana ito ang kasunod din, tumutulong din tayong iangat ang iba. No? Iangat yung iba. Now, let's go to scriptures, no? Sabi dito, may magandang suggestion dito sa si St. Paul sa Philippians chapter 2 verse 3. Sabi niya dito, don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble towards one another, always considering others better than yourselves. In the business of loving, which we are called, no, as Christians, as Christians, our main business talaga is to love, to love. And in the business of loving, we are called to help others, to lift others up. And we can only do that if we do not see ourselves higher than others. That's why this is what St. Paul tells us, no? Huwag niyo nawang ituring ang sarili niyo na mas mataas sa iba kaysa sa iba, no? Kundi kung hindi man kapareho, mas mababa sa iba para patuloy nating maitaas yung iba. So, ang punto rito, maitataas mo lang ang iba. We can only really lift others up, especially those whom we love,
when we have humility, when we consider ourselves never higher than others, but people higher than us. And this connotes respect, no? Respeto. Although respeto is giving what is due, kasi 'di ba, respect sabi nga is earned. Respeto is giving what is due. Pero dito higit pa ron hindi lang respeto, no? Pero sa atin pwede na tayo magsimula sa respeto. So in other words, in today's message, no, in today's gospel, in today's reflection of the Word of God, importante na meron tayong kababaang loob upang makatulong tayong iangat ang ibang tao, no? Ang ibang tao. Let's read this, no? Lifting others starts from a grateful, cheerful, and appreciative heart. We cannot lift others, we cannot help others up. Hindi tayo makakatulong sa iba kung ang tingin natin sa sarili natin ay laging mas mayabang, mas mataas, or mas kulang tayo. Kaya nga napansin nyo dito, ang isang pusong mapagpasalamat, ibig sabihin, we acknowledge that we are blessed, we acknowledge that that's why we are grateful, cheerful, and appreciative. This is the kind of heart that can easily lift others up. Kung ikaw yung palareklam mo, kung ikaw yung laging ang tingin mo sa sarili mo, lagi kang kulang or kulang-kulang, hindi na ako kontento, laging laging lugi, you cannot really lift others up. Minsan nga you pull them down. That's why this is important to understand also for all of us Christians, especially you Saint Peterians who are so blessed, I know, no? Pag blessed na blessed tayo, sabi nga, di ba, you are blessed to bless others. And that is one way of lifting others up. Now, allow me to share with you particular areas where we can lift others up. Bantayan ninyo ito, no? Ito yung mga areas na ito kasi we have to be sensitive about this. Minsan, mga kasama natin, pero hindi natin namamalayan, kailangan pala nila ng lifting up, pag-aruga, kaunting tapik, no? Now, let's study that, no? The first area of lifting others is the area which is situational, no? Yung depende sa sitwasyon. May mga sitwasyon na talagang ang tao, katulad ng sabi kanina ni Sister Diana, no? Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. O pag nasa taas ka, madali kang manghatak ng iba, no? At alam nyo bang tayong lahat ay may kapasidad nito? May kikwento lang ako sa inyo, no? Naalala ko nung ako'y nasa elementary, grade 6 kami. Papunta kaming first year. Meron kaming training sa Naga na lahat kaming mga grade 6. Hindi ko alam kung pinili yon. Basta isang batch lang kami ng grade 6. Pumunta kami sa isang resort, neighboring town, Pasacao. Pumunta kami sa isang resort. So excited kami lahat, mga bata pa kami, no? Pagdating doon, tuturuan pala kami na magsagip ng nalulunod, no? Nakakatawa to kasi yung unang kalahati ng araw pala, tuturuan kaming magsagip ng malulunod. Sinabi yan doon na sa resort. Nagtitinginan kami yung iba kasi yung iba hindi marunong lumangoy. Maraming hindi marunong lumangoy. Paano ako sasagip ng nalulunod? Ako nga hindi marunong lumangoy. Doon namin natutunan at naalala kong klaro yun na hindi mo naman talaga kailangang lumangoy upang makasagip ng nalulunod. Kasi yung unang paraan, pag may nalulunod, nakita mo, humanap ka kagad ng pwede niyang hawakan, no, upang siya manatiling naka-float. Or, mas maganda, kung may mahaba kang stick, o kung may lubid ka, itapon mo sa kanya, hilahin mo. Hindi mo naman kailangan marunong lumangoy, no? Of course, ang pangalawa, yung medyo iba ng sitwasyon, malalim na yung tubig at marunong kang lumangoy, ang tinuro sa amin, sumisid pababa sa ilalim, tapos galing sa ilalim, itulak mo pataas. O kung maitutulak mo siya, papunta sa pangpang. Kasi delikado, lalong-lalo na kung hindi marunong lumangoy yung nalulunod, ay ang problema doon, baka ikaw ay hatakin pababa, ikaw ang malunod. Kaya yun ang itinuro sa amin, sisisid ka pababa, tapos itutulak mo yung nalulunod. No? Yung nalulunod. Naku, nakikikanta tong aking aso. So, mahalagang maintindihan natin ito na hindi mo kailangan hindi mo kailangan marunong lumangoy.
Now, doon sa unang area natin, which is situational, no? Yung sa situational, mahalagang maintindihan natin na may mga sitwasyon minsan na hindi natin namamalayan, kailangan yung tulong natin upang itaas sila, iangat. At minsan hindi nga kailangan magsalita, bagamat napakalaking bagay ng pagsasalita in lifting others up. Pero when situations come that people are down, that means kailangan natin silang itaas o iangat. Sitwasyon ng depression, sitwasyon ng nalulungkot, nalugi, namatayan, no? No? Ilan ito sa mga bagay na napakahalagang maintindihan natin. Minsan sa opisina, yung kaopisina mo, tawa lang ng tawa, minsan, no? Pero may mga pagkakataon, bakit parang hindi siya tumatawa ngayon? O kaya minsan titingin-tingin din kayo dyan, no? O minsan hindi mo kailangan magsalita, tatapikin mo, mukhang meron kang problema, are you okay? Don't worry, don't worry. God is good. Yan, di ba? Don't worry. It'll pass. It'll pass. Lilipas din yan. The second, the second way of lifting up others is yung progressive. The progressive way. Ito naman, yung progressive way of lifting others, medyo dapat meron itong consistency at tuloy-tuloy. Hindi ito yung depende lang sa sitwasyon, hindi. Ito yung tuloy-tuloy, tipong galing bata hanggang tumanda, lifting others. Kaya maraming sakop ito, no? Now, as in the business of loving, we also have to understand na kapag tayo nagmamahal, hindi lang love yun. Di ba? Ang salitang mahal also means value. Pag sinabing mamahalin, valuable, no? Valuable. So, dito sa progressive area of lifting others up, sikapin natin na tumataas yung value nitong ating mga inaangat. Yung mga kasambahay natin, kayo yung mga kasambahay nyo, no? Bumubuti ba ang kanilang sitwasyon? Yung ating pagtingin sa kanila, bumubuti ba? Lumalago ba tayo? Naiaangat ba natin ang kanilang sitwasyon sa buhay? Yung kanilang dignidad, kakaroon ba sila ng dignidad? O talagang namang ang trato mo magmula noon hanggang ngayon, diyan ka! At katulong na lang, no? Kaya nga, yan din marahil ang isang rason kung bakit ang sweldo'y tumataas din. No, tumataas din pag medyo matagal ka na. Okay. Naalala ko dito sa amin, pag bago ka pa, syempre hindi mo pa siya masyadong kilala, yung trust level halos kakaunti, no? Ikaw, Day, dito ka lang sa baba, maglilinis, hindi ka pwede sa taas. Yan. Kasi nandun yung kwarto, halimbawa, nakabukas lang ang kwarto doon. Pero habang tumatagal, Day, sige, maglinis ka na sa taas. So makikita mo, tumaas yung level niya kasi second floor na. Pero hindi yun, di ba? Uy, napagkakatiwalaan na ako. Di ba? Napagkakatiwalaan na ako. Sometimes we may not be aware, but this is also needed with the people given us by the Lord in our journey of life. Minsan may mga binibigay sa atin, mga kaibigan, mga kasambahay. No? Uy, pero hindi lang yun. Yung ating mga anak, kayo pong mga may asawa, no? Alam nyo ba, may mga survey kaming inaral nung Thursday, no? Dami mga survey naming natutunan na yung sa mga broken families, yung mga kabataan kasi magpapasokan na. So nag-seminar kami, half-day seminar tungkol sa mga mental health ng mga kabataan. Uy, ang dami dun kasi hindi linilift ng mga parents. Minsan tayo pag nagkapagsalita sa mga anak natin, bobo, tanga, kung ano-ano sinasabi natin. Yung bata, instead na ma-encourage, nati-discourage lalo. No? So sometimes we may not be aware of this. No? Lalong-lalo na yung kapag mahina, kapag kapalpakan, manang-mana ka sa nanay mo. Ang nasisisi lagi yung, yung partner. Pero pag, galing, manang-mana ka talaga sa akin. Minsan daw, babantayan din natin ito kasi sometimes it does not progress into the right way, into the right manner, no? And brothers and sisters, let us not forget this because hindi natin ito maiiwasan. You know, sometimes God will allow people to journey with you at a particular time of your life. And sometimes be aware of that. Baka kailangang iangat to. May kaibigan kang medyo nawala ng direksyon. Ano ang ko muna ito, no? Gabayan ko muna ito. Minsan hindi naman trabaho talaga ang kailangan nila. Minsan hindi rin lang naman talaga pera ang kailangan nila. Sometimes they need lifting up. And please take note of this
two particular areas where we sometimes are needed by the Lord, no? Kaya dapat minsan sensitibo tayo. Minsan yung mga office mates natin, hindi natin pinapansin, no? Pero minsan yung kamustahin mo lang, bigyan mo ng kaunting halaga, lalong-lalo na yung mga bossing. Ang laking bagay kaya kapag yung mga bossing bumababa, "O kamusta na kayo? How are you?" No? Ano yung alam mo yung pagbibigay halaga, giving value is lifting up others. That's why I like to end with this, no? Some practical suggestions to lift others. Number one, no? Listen carefully. Let's learn how to listen. It's important that we know how to listen, no? Kasi minsan kaya nga 'di ba ang daming mga taong kulang sa pansin, no? Kasi walang pumapansin. Minsan parang ang hirap-hirap nito, no? Listen, listen, no? Pag may nagsasalita, pag may nag-e-emote, suportahan mo naman, listen. Minsan yung mga anak natin hindi natin pinakikinggan, no? Minsan yung mga magulang hindi na pinakikinggan, no? Listen carefully can help a lot, no? Do you know that counseling is 75%, no? Listening, listening. Akala natin 'pag counseling, talagang magaling kang mag-advise, hindi naman talaga, eh. Kasi a big chunk of counseling is practically listening. So makita mo, nakikinig ka lang, naglalabas ng sama ng loob, no? Nagsasalita sila. Hindi mo alam habang nagsasalita sila at ikaw ay nakikinig lang, no? Eh, gumagaan yung kanilang pakiramdam. O kaya minsan 'pag may mga kaibigan natin na may ginagamit na word yung mga anak ko ngayon, eh. "Papa, can you have time? Do you have time?" Sabi ko, "Why?" "I'll just rant about something." Rant, rant. So ako chineck ko pa sa, ano ibig sabihin ng rant? O kasi kami doon, vent. Vent, maglalabas. So 'pag maglalabas, makikinig ka lang, minsan gagatungan mo. Tapos wala kang kamalay-malay, wala ka namang ginagawa at nakikinig ka lang, gumagaan na. You know? By your simple presence, ito rin po ang nangyayari kapag nakikiramay tayo, yung ating presensya. Of course, next is to empathize. No? Kasunod kadalasan ng listening is to empathize. Ano bang ibig sabihin ng empathize? Yung linalagay natin ang sarili natin sa kanilang kalagayan para talagang tayo'y makatulong. No? Kasi minsan pag tumutulong tayo, hindi naman talaga nakakatulong. Yung ibibigay yung gusto mo lang, ibigay. Di ba tinuturo sa atin ni Jesus din, sana ang ibinibigay natin sa sa pagmamahal natin bilang mga Kristiyano, sana yung binibigay natin ay yung kailangan. Minsan, tama na, pwede na sa'yo. So sometimes, we need to empathize. Kailangan nating maramdaman, ano ba yung nararamdaman ito? Katulad yan, yung mga nabagyo, no? Naku, minsan wala tayong pake kasi hindi natin feel yun, eh. Ano ba ibig sabihin nun? Kasi maganda bahay mo, hindi kayo pero sometimes it's nice to, stop. So that, of course, the least you can do, for me, it's not even the least, no? Is to pray for them. No? To pray for them. Naalala ko yung bunso ko when she saw something on YouTube about the Karina, pumasok siya sa room. "Pa, can we offer 3 Hail Marys dito?" So, tatlong Hail Marys kami. No? And then, of course, in the evening, we prayed the rosary for all those affected kasi may mga community members din kaming naapektuhan. Number 3, be positive and encouraging. Dito, let us watch our words. No, mabantayan natin yung ating mga salita. Kasi kadalasan, lifting up people, the easier way is to really say something, to really speak words. No? Words can lift people up. No? Words can lift people up. So, minsan, dahan-dahan din tayo sa pananalita. Sabi nga, may nakasulat dyan, no? Ephesians chapter 4, verse 29, kung ang sasabihin mo raw ay hindi makakatulong, wag mo na munang sabihin. Wag mo nang sabihin. No? Minsan yung timing din natin. Ngayon ko ba ito sasabihin? Mukhang mali. Hindi dapat. No? So, mapagbantay din tayo. But moreover, be positive and encouraging. No? Be positive and encouraging. Number 4 is respect. Respeto. No? Ang respeto ay hindi lang po sa matatanda. No? Hindi lang po sa matatanda. Yung ibang tao, dapat matuto tayong magrespeto. Dapat irespeto mo yung pag-aari ng iba. Irespeto natin yung katauhan nila, minsan yung ideas nila. Dapat marunong tayo magrespeto, no? Hindi po kailangang matanda lang ang nire-respeto. Kahit mga bata, dapat nire-respeto. At yun ang pinakamagandang paraan para magturo ng respeto, irespeto mo. Although we all know that respect is earned. No? You earn it.
That's why, if you want to be respected, learn how to respect. And here, in this context of lifting up others, irespeto natin. Minsan, porke katulong, di ka naniniwala. Porke katulong, wala ka ng pakialam, di mo na pinakikinggan, di mo lang binibigyan ng panahon. Kasi katulong lang yan. Uy, hindi mga tao rin yan. That's why, in the teaching of the church, we have to understand human dignity. Dapat maintindihan natin na sa mata ng Diyos, actually, pare-pareho tayo eh. No? O kayo, mga ang gaganda niyong tingnan pag nag-oopisina, pero may mga tao dyan na hindi kasing gaganda niyong tingnan pag working days. O pero mahirap mag-judge. Kaya dapat irerespeto natin. No? Dapat matutuin, kasi may dignidad yun. At sa mata ng Diyos, pare-pareho tayo. Hindi tayo iba-iba, no? Pare-pareho tayo. Amen? Oh. Of course, next is to lift others. It is a very beautiful suggestion to sow the word. Napansin niyo ba yung salitang word is all capitalized? I am referring here to the word of God. Kasi ang salita ng Diyos nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay liwanag. Ang salita ng Diyos nagbibigay pag-asa. No? The scriptures give hope. No? Kaya minsan dapat alam natin yung salita ng Diyos. Kahit hindi natin memorized verbatim, no? Or hindi natin memorize kung saang libro, kung anong chapter, kahit hindi, basta alam natin at dapat sigurado rin tayo, no? Dapat sigurado rin tayo. Dami. Lalo na kayo, every Monday, meron tayong ganito. So sana na may napupulot tayo na, uy, ito sasabihin ko to dun sa barkada ko, sasabihin ko to sa nanay ko, sabihin ko to sa anak ko, sabihin ko to sa asawa ko, salita ng Diyos. No? Lalo na si Sister Del, di ba? Napaka-emphatic ni Sister Del, our beloved Sister Del, on this matter. So the word, because the word of God uplifts people. The word of God gives hope. The word of God gives encouragement. Of course, the word of God is truth. And last is avoid comparing. Hindi ko sinasabing masamang mag-compare. Ha? Pero in lifting people up, particularly in situational areas, avoid comparing. May mga taong ayaw na ayaw kino-compare, no? O kaya it's not totally a bad method. Comparing is not a bad method, but it does not work when you lift people up. And sometimes magbantay tayo, yung mga bata, ginagamit ito eh. Ang anak niya 3, ang anak niya 4 or 2. Kinukumpara yung isa doon sa isa. Minsan hindi talaga nakaka-lift yon, nakasira. Magkakaibigan, no? Pag nagkabuisita na, wala, alam mo ikaw, napaka-ano mo, buti pa si ano, hindi ka katulad ni ano. Ako, yari na. Lalo na, alam mo ikaw, wala ka man lang binatbat dun sa ex ko. Batay. Ex mo, di ex ka na rin. Magsama kayong puro ex. That's why, what am I saying? No? In lifting people up, avoid comparing because normally this method doesn't work. Probably this method of comparison works in other areas of life that can really be helpful. But, in this area, it doesn't usually work. So avoid it. Brothers and sisters, this morning is a very good, although it's a gloomy morning. Here in us, it's here in my place, it's raining hard. It's raining crazy, I was 1 hour on the road. I don't know what was happening. So anyway, we are in the business of loving. All right? And we are blessed so that we can bless others. Do not forget that. And please, mag-iingat tayo sa sakit ngayon ng society na yung, sakit na entitlement. Hindi naman masama talaga ang entitlement eh. Pero pag ang feeling mo entitled ka kasi ganito ka, kasi ganito ka, dahan-dahan tayo ron. Dahan-dahan tayo ron. Yung, God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.